Let's get more updates on President Marcos's Brunei visit. Joining us is News 5's Jenny Dongon, reporting to us live. Hi Jenny, we heard sobrang jam-packed na schedule ni PBBM dyan sa Brunei. Talk us through his itinerary for this trip. Yes, Sean, mainit ngang tinanggap na ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah si Pangulong Bongbong Marcos kasama nga yan na pumunta dito sa Brunei Darussalam si First Lady Liza Marcos at ilan niyang gabinete at ilan nga o marami siyang mga memorandum of understanding na pinirmahan at alas 10 nga kaninang umaga nang dumating dito sa Bandar Seri Begawan International Airport si Pangulong Bongbong Marcos at sinalubong siya ni Brunei Haji Hassan al-Bolkiah at pagkatapos nga noon ay tuloy-tuloy na yung kanyang naging activities. Una na dyan yung bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Sultan Haji Bolkiah at personal din inimiktahan ni Bolkiah si Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay na rin ito sa 40th diplomatic relations ng Pilipinas at nito nga Brunei. Kasama nga sa mga napag-usapan yung economic at maritime cooperation ng dalawang bansa. Isa pang highlight ngayong araw yung mga napirmahang memorandum of understanding sa sektor ng turismo at agrikultura. Sabi nga mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat maliit ito, Sean, itong bansang Brunei, nasa mahigit 500,000 lamang yung populasyon dito. Malaking bagay din na pagtuunan yung sektor ng turismo dahil nga nung babalikan natin yung 2023 ay nasa 6,000, mahigit 6,000 lang yung mga turista mula dito sa Brunei ang nagtungo doon dyan sa Pilipinas. Kaya isa nga doon sa kanila pagkasunduan dito sa MOU ay bigyan or tutukan pa yung sektor ng tourism na maging mas Muslim-friendly doon sa mga manggagaling dito sa Brunei patungo nga dyan sa Pilipinas. At kanina nga, Sean, bandang alas 4 ng hapon ay nakipag-usap din ito si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito nga sa Brunei na nasa 25,000 yung number nila dito at majority sa kanila ay mga highly skilled professionals. At dito nga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos yung gumagandang ekonomiya ng Pilipinas at sabi niya nga someday sana ay bumalik na sa Pilipinas itong ating mga kababayan at doon mag-invest ng kahit kaunting negosyo lamang para naman hindi sila mawalay doon sa kanilang pamilya. Bagamat itong Brunei ay nasa 2 hours lamang yung layo mula dyan sa Pilipinas. Sean. Jenny, gaya nga ng nasabi mo, isa sa mga naging sentro ng usapin ay itong maritime cooperation with Brunei. Ano ba ang ating aasahan dito sa cooperation na ito? Meron bang joint drills? Meron bang promised na mga equipment na ibibigay sa atin? Can you tell us more about that? Gretchen, ang binigay pa lang na information sa atin nitong Presidential Communication Office regarding dito sa MOU, dito nga sa Maritime Cooperation, ay mas papalakasin pa itong information sharing, itong skills training, at sinasabi nga na it is crucial dito nga sa dalawang maritime nations. Pero doon magdidig deeper pa tayo kung ano yung nilalaman nito ay hindi pa natin maibibigay sa publiko dahil nga hindi pa tayo binibrief mismo nitong ng kampo ng palasyo dahil nga close in itong nangyaring MOA signing nila at bukas ay asahan natin na mas ilalatag pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung napag-usapan nila ni Sultan Bolkiah dahil nga bago siya tutungo doon sa Singapore bukas ay magkakaroon muna siya ng kapihan with the media at doon nga maaaring sagutin isa-isa itong napagkasunduan dito nga sa MOU regarding sa maritime cooperation, sa agriculture, maging dito sa tourism. Jenny, nabanggit mo nga na itong si President Marcos ay nakipagkita din sa Filipino community dyan sa Brunei na binubuo nga ng 25,000 highly skilled Filipinos. Pero dun sa pag-uusap nila, ano ba yung mga issues na ni-raise ng ating mga kababayan dyan sa Brunei? Actually, ang gusto lamang ng mga babae natin dito sa Brunei ay maging proud daw sa kanila, itong si Pangulong Bongbong Marcos, maging ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas dahil nga, alam mo na sinasabi nila na bago pa man nakamit nitong Brunei yung kanilang independence 40 years ago, ay nandito na sila. Andito na yung mga teachers, sila yung mga first teacher, architecture dito sa Brunei. At sinasabi nga nila, yun yung gusto nilang ilatag. At ang sinasabi naman nila pagdating doon sa mga infrastruktura daw sana, lalo na dyan sa terminal natin sa NAIA, International Airport, yun yung isa sa nilatag nila kay Pangulong Marcos. At sabi naman sa kanyang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, ay asahan na lalo na sa mga susunod na taon, na gaganda na yung
airport natin dyan dahil nga mag-i-invest pa or may partnership na tayo with private. At isa pa dito sa sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-invest na rin yung ating mga kababayan. Nakapag-ipon na dito sa Brunei, no? Dahil nga sinasabi niya na yung investment natin ay yung ekonomiya natin ay gumaganda na. Actually, ang sinasabi niya, hin-highlight na dito ay naglabas or nakapag-approve ang pamahalaan ng 1.26 trillion pesos. Trillion pesos yan na bibigay doon sa mga investors at saka sa mga negosyante. Mas mataas daw yan doon sa target nila na 1.15 trillion pesos. Kaya sabi niya, someday sana ay mahikayat niya yung ating mga Pilipino dito na umuwi ng Pilipinas at siya nga magmamuhunan sa ating bansa. At aside from that, ang sinasabi naman nila, itong ating mga Pilipino dito ay so far wala naman silang problema dahil mabilis sila maka-adapt. Actually nga, ma-share ko lang din kung gaano ka-close yung ties ng mga Pilipino at mga taga-Brunei dito. Majority ng mga nakakausap natin sa mga hotel or sa mga transpo nila, marunong mag-Tagalog. Ang sinasabi nila, tinuturuan daw sila ng mga Pilipino, kapwa nila Pilipino sa kanilang trabaho o doon man sa kung saan mang komunidad dito sa Brunei. Ano ba ang karaniwang trabaho ng mga Pilipino dyan, Jenny? Meron dito, Gretchen, ay architecture, meron din tayong mga teacher, customer service representatives, at meron din sa mga hotel. Kaya yung bubungad sa'yo dito, majority ay sinasabi nila, magandang umaga, kamusta po kayo? So, gano'n ka-close yung ties ng mga Pilipino dito sa Brunei. Dahil nga, maliit lang din itong bansang ito, pero napakayaman nga. Kaya ito yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat pang palakasin yung ties ng dalawang bansa. Right, and as we know, Jenny, naku, gusto ko tuloy pumunta ng Brunei. Na-curious ako, 2 oras lang pala yung flight. Titignan natin yan for next vacation. Pero back-to-back ang trips ng Pangulo, Jenny. Sasama ka rin ba patungong Singapore? Medyo maraming may high-level conference na pupuntahan or dadayuhin dyan si President Bongbong Marcos. What can you tell us about the Singapore leg of this trip? Yes, Sean. Actually, bukas, after niya makipag-usap dito sa business sector, dito sa gas at renewable energy sectors dito sa Brunei, tutungo ng bandang hapon, si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Singapore. Actually, may team na tayo na pumunta dyan, nakabantay na dyan sa Singapore, si Gerard. At sinasabi nga dito ay siya yung magiging keynote speaker sa 21st edition ng Shangri-La Dialogue. Actually, ang sinasabi dito talagang highly anticipated ito dahil isang pinuno lamang ang binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita o mag-deliver ng kanilang speech. At aside from this, Sean, isa din sa activities ni Pangulong Bongbong Marcos dyan ay kakausapin niya ang bagong presidente at Prime Minister ng Singapore at iimbitahan niya na pumunta nga dyan sa Pilipinas. Alright, maraming salamat sa napaka-comprehensive na update. News 5's Jenny Dongon reporting to us live from Brunei.